Mga kawok, gising na ba ang lahat? O baka naman tulog pa kayo habang ang mga intellectual giants natin ay unti-unting nabubura sa usapan? Justice Antonio Carpio, the man, the myth, the PowerPoint legend. Sa loob ng mahabang panahon, siya ang standard bearer ng West Philippine Sea. Siya ang boses ng arbitral ruling, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang general, isang taong hindi lang sanay sa aircon na opisina, kundi sanay sa amoy ng pulbura at dagat ang bumanat. At ang resulta, kilabot. Bakit biglang tumahimik ang ating legal genius? Bakit nung hinarap siya ng realidad ng national security, tila naging selective ang kanyang tapang? Cowardice ba ito o sadyang hanggang papel lang ang talino ni Justice? Ngayong gabi, hindi lang tayo magbabato ng putik, maghihimay tayo ng katotohanan. Bakit ang legalismo ni Carpio ay maaring naglalagay sa atin ng panganib para sa mga OFW nating gising sa Middle East, sa Europe at sa ating mga kabataang mulat. Simulan na natin ang bakbakan. Bago tayo lumalim, bago tayo mag-dive sa WPS, kailangan ko ang inyong puwersa. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Let's talk about the Ivory Tower. Si Justice Carpio, bihasa sa UNCLOS, bihasa sa international law. Pero ito ang tanong, nakakain ba ang UNCLOS? Sa bawat lecture niya, laging China is violating this, China is violating that. We get it, justice. Pero ang problema, ang legal framework ay parang kontrata sa lupa. Baliwala ang titulo mo kung ang bakod mo ay tinitigasan na ng kapitbahay at wala kang magawa kundi magreklamo sa barangay. The 2012 scars, balikan natin ang Scarborough Shoal standoff. Nasaan ang legal genius noon? Bakit tayo umurong? Bakit nawala sa atin ang control? The critic. Ang mga general natin ang tinitignan ay strategic depth at tactical capability. Si Carpio ang tinitignan ay footnotes. Justice, with all due respect, hindi nadadaan sa objection. Your Honor, ang mga barko ng milisya sa dagat. This is real politics, not a moot court competition. Bakit nga ba kikilabutan ang mga tagapakinig sa banat ng general dahil tinamaan ang ego ng mga legalist? The general pointed out a painful truth. Legal victories are hollow if they lead to military isolation. Si Justice Carpio, madalas siyang magsalita na tila bang ang Pilipinas ay isang superpower na kayang mag-demand anytime. Pero ang mga sundalo natin ay sumasabak sa gutom, puyat at panganib. Kapag bumanat ang isang general, sinasabi niya, huwag mong igisa ang mga sundalo sa apoy na ikaw ang nagsindi gamit ang iyong mga salita habang nakaupo ka sa komportableng upuan. In international relations, we call this the gap between de jure by law and de facto in reality. Carpio lives in a de jure world by law. The general lives in the de facto world in reality. And in the de facto world, if you can't defend it, you don't own it, period. Dito tayo sa masakit na bahagi. Bakit ngayon lang? Justice Carpio served for decades. Bakit tuwing may admin na hindi niya ka-vibes, doon siya nagiging loudest defender of sovereignty? Sa Benham Rice issue, recall how he reacted there versus other issues? The consistency check.
if he is an advocate for the Philippines or is he an advocate against specific political figures. Sa ating mga kabataan, ito ang aral. Learn to distinguish between a statesman and a partisan. Ang statesman, kahit sino ang nakaupo, ang kapakanan ng bansa ang uunahin. Ang partisan, gagamitin ang batas para mangipit ng kalaban. Sa mga OFW natin sa Hong Kong, Taiwan at Singapore, kayo ang nasa frontline ng geopolitics kapag nag-init ang WPS dahil sa maling diskarte ng mga taong akala mo ay matapang pero puro daldal lang. Kayo ang unang makakaramdam ng epekto sa foreign relations at trabaho. Hindi sapat na magaling mag-English, hindi sapat ng maraming awards. Ang kailangan natin ay liderato na may blog at utak na balanse. Huwag kayong padala sa intellectual bullying ni Carpio. Just because he is a former justice doesn't mean he's immune to being wrong or being a coward when faced with the harsh realities of defense. Kawok, bago tayo mag-finale, mag-extension muna tayo ng konti kasi ito ang hindi nyo maririnig sa mainstream media. Itong bahagi na nakakakilabot talaga. Bakit ba push na push si Justice Carpio sa isang tono lang? Is it purely for the love of the country o baka naman may tinatawag tayong foreign interest alignment? Alam nyo, sa mundo ng geopolitics, may tinatawag na lawfare, law plus warfare. Gagamitin mo ang batas para gabusin ang kamay ng sarili mong gobyerno. Habang si Justice ay busy sa pang-lecture kung anong bawal gawin ng ating sandatahang lakas. Sino ang nakikinabang? The consultancy. Question. Sino ang mga foreign funding agencies sa likod ng mga maritime seminars na ito? Bakit tila script ng ibang bansa ang binabasa natin sa halip ng sariling diskarte ng Pilipinas? Ginagawa ba tayong pain? Is Justice Carpio unknowingly or knowingly playing the role of a legal proxy? Justice, ang ganda ng mga English terms mo. Territorial integrity, sovereign rights, UNCLOS, pero sa pandinig ng mga mangingisda sa Zambales, ang tunog niyan ay wala kaming magagawa sa dagat kundi magantay ng papel. You are selling hope built on ink while the general is talking about survival built on iron. Ito ang extension ng katotohanan. Ang talino na hindi lapat sa sikmura ng masa at sa bala ng sundalo ay talinong mapanira. Kayong mga kabataan, pag-aralan nyo ang The Art of War ni Sun Tzu. Sun Tzu. Sabi niya, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Sa tingin nyo ba, ang lawfare ni Carpio ay para talunin ang kalaban o para pigilan ang Pilipinas na lubaban sa paraang epektibo? Huwag kayong pabulag. Sa kinang ng kanyang toga. Ang tunay na makabayan, hindi natatakot maputikan ng sapatos kasama ang mga general sa field. Justice, the floor was yours for years and yet we are still here, losing ground while you are gaining applause in our air-conditioned halls. Ngayon, handa na ba kayo sa ating final verdict? Sa huling mga minuto, ilalabas na natin ang tunay na konklusyon. Bakit nga ba? No? Si Carpio ang simbolo ng old politics na pilit nating binabaklas. Okay, to wrap this up mga kaibigan, Justice Carpio, we respect your mind. Pero ang pag-atras mo, ang pananahimik mo, nang hamunin ka ng realidad ng militar ay isang malaking pulang bandila. The general was right to call out the noise. Strategy is silent. Strategy is calculated. Law is just one tool, not the whole toolbox. Mga kawok, huwag magpaloko sa mga legal giants na wala namang military guts. Manatiling mapanuri, manatiling gising. Gusto nyo ba ng part 2 kung saan hihimayin natin ang mga private interest sa likod ng mga legal lectures na ito? I-comment ang #CarpioRealTalk sa baba. At huwag kalimutang i-share ang stream na ito sa inyong mga GC para mamulat ang mga kababayan natin.
At ito ang inyong lingkod sa hashtag Walk with Lon. Ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa atin. Kita-kit sa susunod na laban. Paalam, mabuhay po.